Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas para magkaroon din kayo ng awareness. Hindi yung negative warning yun para magkaroon din kayo ng awareness sa mga bagay na sitwasyon na need to aware, change of decision, or pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive lang, ang gusto mo marinig, hindi itong channel na ito para sa'yo. Okay, Aris, deep friendship with someone of the same sex. Pwedeng iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga connection with the same sex or yung partner mo, same sex kayo, ano man yan. Or pwedeng nahando yung point kasi nahandito rin si Bat is isa sa kauri mo eh. Di ba? Babae ka, babae din siya. O lalaki ka, lalaki din siya. Yan. Or mga tao na malapit sa'yo. No? Yan. May mga enemies are working against you. Kaya medyo habaan mo na lang yung pasensya mo. No? Sa nakita ko dito, maaring you are dealing din sa tao na mas bata sa'yo. Or maybe this is you. Pwedeng itong tao na to ang may sama ng loob sa'yo or ikaw ang may sama ng loob sa kanya. Pwedeng nandun sa point na yon. Well, kung ano man yan, kung sino man itong lalaki na ito. No? Tingnan natin, Aris. And successfully overcoming a problem. Andito kasi sitwasyon mo na yung structure a situation. No? Na maaring ito is mariresolbahan mo na this time. Pero tingnan pa rin natin kung ano yung mga lalabas pa sa card. Or may mga bagay ka na gustong gawin o ini-structure this time. And sabi naman dito is you will overcome successfully your problem. In sa aspect of your life, pwedeng related siya sa pera. Kung iba naman siya is related siya sa pera kasi di sa pay attention to your finances. Ibig sabihin, you need to structure or to rebuild again to be stable pagdating sa iyong kaperahan. Ganun din when it comes sa health, ganun din, you need to take good care din sa health mo. Ganyan. Kung kinakailangan na mag-vitamin ka o kaya is magpahinga ka rin sometimes o yung mga bagay na pwede makagood when it comes to your health. Pero iba sa inyo is related siya sa pera. Yan. Ingatan nyo na lang din, no? Yung pera nyo. And celebration, fun, and enjoyment. May mga sitwasyon na magkakaroon ng mga happiness. Siguro, makakaramdam ka ng happiness, makakarinig ka ng good news, o may mga bagay na ikasisiya mo, no, sa buhay. Pwedeng nahando yung point na you're doing something, rebuilding a situation na gusto mo talaga na ma-achieve yung bagay na yun at maaring nahandun ka sa point na nakafocus ka doon sa sitwasyon na yun. No? Kasi you want to success it. Pwedeng nandun sa iba sa inyo. Sa iba is yan, may mga celebration, fun, and enjoyment na pwedeng maganap o mangyari by this March. Great passion. Great passion is when it comes sa'yo, when it comes to a love. Yes, nandun yung point na maaring magkakaroon. Love man yan o kaibigan. Pwedeng sa iba sa inyo is may mga mamimit kayo na tao na na taong bago. Pwede makikilala niyo siya sa friend to friend or sa mga events, sa may mga parties, mga ganyan. No? Or kaya may mga celebration situation or a group of person, pwedeng nandun mo makikilala yon. Sa iba naman sa inyo, maring nandun yung point na may tao na mag-aaya sa'yo na mag-go out o lumabas, ganyan. No? Yun na nakita. Sa iba sa inyo, pagkatiting dito is, kasi this is a bridge, ando yung point na this is time to start a new beginning into your life, to pay attention to your finances. Kailangan mo talaga siyang i-restructure, i-structure o i-rebuild yung situation na yon. And syempre, handun din yung point na you need to jump to your passion din dito. Kumbaga, wag lang kang isip ng mga bagay-bagay na pwedeng
stress sa'yo, ganyan. Kumbaga, lumabas ka rin, ganyan, go out ka rin, mag-happy-happy ka rin, ganyan. And syempre, pay attention to your health. Ito na nga sinasabi ko na nga ba. Diba kanina, when it comes to your health, is sinasabi rin sa'yo, yan, kailangan mo din na, sa iba sa inyo siguro, take an exercise, ganyan, o kaya nahadon yung point na talagang, kung may mga mararamdaman kayo na painful situation or mananakit sa inyo, siguro it's time na you need to take good care yung health nyo, no? Or someone who's connected sa iyo. Pwede na doon sa point na yun. When it comes sa health din kasi is worrying situation, ano, yun ang nakikita ko sa iyo. Kaya ang sinasabi to, try to relax din, ano ang sinasabi. And sa health din is, you need to value your health din kasi din talaga, ano, or may binahado yung point na someone who's connected sa iyo na maaring may mga nararamdaman na rin na sakit or mga pain, no? Kung ikaw ito, mas protektahan mo yung sarili mo, mas ganito yung gawin mo para ma-resolbahan mo yung problema mo dyan, no? Mabigat man yan o magaang, ganyan. Kumbaga kung magaang pa man yung nararamdaman mo is mas good na mas mag-pay attention ka na talaga, no? Sa nakikita ko dito kasi mas mahirap pag lumala pa talaga, di ba? Huwag mo lang i-ignore yung mga sign. Unsuccessful outcome to a problem. May mga, kasi di sa bridge, also bridge din kasi ito, meron kang ginagawa or gagawin na isang sitwasyon na hindi lahat is magsasucess. Na andito siya, may mga negative outcome situation, no? Also, when it comes to a bridge din kasi, is doing something, valuable things na mahihirapan kang makamit sa ngayon, no? Sa ngayon, ang sinasabi dito. Kumbaga, handun din yung mga broken promises ang nakikita ko dito. And then also is, sa iba siguro, this is a time to let it go something into your life. No? To start a new beginning sa buhay mo. Para na handito ka at mabuo mo yung sarili mo or mabuo mo yung plano mo again in a new you, in a new beginning, or kailangan mo talagang mag-let go. Nandun din yung point sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na kailangan i-let go. No? Kaya nahandito rin yung sitwasyon na to, na pay attention. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Waiting for a news package or letter. Yan. Yung iba sa inyo is may mga hinihintay kayo. Pwede nag-order ka or naghihintay ka ng news, letter, communication with someone who's connected sa'yo, ganyan. Or nahandun din yung point na kung ano man itong hinihintay mo, no? Yan, may mga alaga ba kayong bird? Baka makakita ka ng paniki, ganyan. Yan, kung ano man yung mga hinihintay mo dyan. Ano ba ito? Bali-baliktad Okay, relaxation. Yan, ito na, diba? Sabi ko lang nga ba, ito ito yung sitwasyon na siguro magkakaroon kayo mga take a rest, ganyan. Magkakaroon kayo ng mga, magpapahinga kayo, ganyan. Mas magre-relax kayo this time by the March, ganyan. Sa iba sa inyo. Halimbawa, dati, ang busy-busy nyo, ngayon, is medyo magre-relax ka na, medyo mababawasan yung trabaho mo, mababawasan yung pag-iisip mo, or you need to take a relax, no? And you need din kasi ng peace. Yan, mental peace dito. Sa iba sa inyo, mahilig kayo magbasa. And syempre, is nandito rin yung mga good news. So, like I told, waiting a news or package or letter. Yung iba sa inyo is maaring may mga marireceive kayo na good news na makapagbibigay sa iyo ng encouragement, ng lakas ng loob, or may mga surprise situation, or nandun yung point na may mga miracle situation happen into your life. Pwedeng nandun yung point na may hinihintay ka na package letter or news na akala mo is dati is hindi siya natupad, and this time pwedeng makamit mo siya in a good news, no? Medyo na 50-50 to, no, sa nakikita ko sa dito. Well, kung ano mang good news yan, pwedeng good news will come together when it comes to your friend, kapatid, magulang, kamag-anak, ganyan, o karelasyon, yan. Tulad na sabi ko kanina, di ba, baka maaring, kasi meron tayong tank card, maaring magkakaroon ng mga pag-chill-chill, lalabas,
kakain sa labas, magkakape, kung ano man yan. Yan, nandun yung point. Or you need mo na rin, no? Na mag-enjoy to your life. Kasi andun din si Tulip. Yan, may mga joy situation, may mga makakausap ka na mga malalapit sa puso mo. Yun din. Maaaring may mga tao na magbibigay sa'yo ng magpapasaya sa'yo, ganyan. O magbibigay ng advice sa'yo. Yun. And then, syempre, merong mga matitigas talagang ulo, na doon yung point na naririndi ka na rin sa mga bagay o sitwasyon na pwedeng hindi nagiging maganda sa pandinig mo, no? Maaaring ito is paulit-ulit lang. Pwedeng nandun yung point, may mga tao, kasi andito rin si Bat, may mga tao na paulit-ulit silang binabatikos ka or maaaring mga negative na sinasabi sa'yo na natutuwa naman sila kasi ikaw medyo naiirita, di ba? Kaya kailangan mong i-set aside yun o ignore na lang sila. Kasi the more na aano ka sa kanila, the more na natutuwa sila, no, sa nakita ko dito. Or maybe nahadun din yung point na there is someone who's connected sa iyo na matigas yung ulo or pwedeng hindi sila naniniwala o hindi man sila nakikinig sa mga sinasabi mo. Pwedeng nahadun sa point na yun. Or sila ito sa iyo, no? Yung mga ganun sitwasyon na yun. Ibaliktadin mo na lang itong sitwasyon. Alam mo yung mga mag-open na door sa iyo. Opportunities are waiting for you. Energy ni Aries. Pwedeng sa iba dito with come indulgence, may mga third-party relationship. Yun na nakikita ko. Pwede na doon yung point na magkakaroon kayo ng conflict kung sa sino sa kanilang dalawa. Pwede rin doon yung mga struggle situation or conflict together when it comes to your friendship or mga taong malapit sa'yo, ganyan. May iba dito, you want to quit something into your life, Andun din yung point na nagkakaroon ng mga rejection, hindi na pupukusan ng pansin or hindi pinapansin or nire-reject or nagkakaroon ng rejection by the March, ganyan. May mga situation na you want to withdraw or you want to quit. Parang, ayoko na. Ay, nako, bahala na. Ay, ayoko na. Parang, ayoko na makinig. Ay, nako, hindi naman sila ganyan. Mga ganun sitwasyon. Kung ano at kung sino at kung saang aspeto ng buhay mo yan, no? Yan, o pwede na doon din yung point na nagkaroon ka na rin ng awakening sa sarili mo na, ay, nako, kung magpapa-distract ako sa kanila, magpapa-bothered ako sa kanila, lahat ng gusto kong buuin sa buhay ko is mawawasak lang. Kaya I need to relax myself. Or you need to relax din. No, kailangan mo rin ng mental peace. Kasi wag ka sa kanila. Distract. Energy ni Aries, kung ano man yan at sino man yan sa buhay mo. Think positive. Your energy. Okay, when it comes sa yung energy, is nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na iniisip o naiisip o iniisip na gusto mong magkaroon ng pagbabago or something you want to transform na doon sa point na yon. Nandun ka sa point na pwedeng ito is matagal na or pwedeng gusto mo na siya ngayon aksyonan or gusto mo siyang desisyonan sa iba. Pero iba dito parang iniisip nyo siya. Nandun kayo sa point na yon. May mga bagay kayo na pinag-aaralan sa iba, iniisip, gusto i-transform, baguhin, ganyan. May mga sitwasyon na maaring hinahanapan mo siya ng magandang, parang hinahanapan at iniisip mo siya ng magiging magandang resulta ng sitwasyon na yun. Na doon sa point na yun, yung iba sa inyo. And then also, is yung energy mo rin, nandito ka sa sitwasyon mo na you are more on hiding your feelings this time. Sa nakita ko sa ito, siguro may mga bagay ka na hindi mo na lang din sinasabi o kaya hindi mo na lang din parang yung hiding, may mga tinatago ka sa sarili mo o hina-hide sa sarili mo rin. Ganyan. Hindi ko alam kung either disappointment or dissatisfaction or kung ano man yung sitwasyon na yan. No, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo.
Nagkakaroon ng mga delay sa iba. May mga delay situation. Ano ang parating sa kanya? Baliktad ang card. Oh, the Wheel of Fortune. Parating sa iyo, struggle ka. Okay, parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito, may mga type daw na hindi ka makapagtutulog or pwedeng na doon sa point na mapofocus ka sa nakaraan na sitwasyon. Pwedeng mahahata ka nito or may isip mo yun. Ganyan. Ang parating din sa iyo, yung may mga stress, anxiety, depression. There's a hardship situation ako na nakikita sa iyo. No? Yun ang nakikita ko parating sa iyo. And then also is yung mga biglaang magaganap o mangyayari na may mga getting together or maybe this a new union. Yun ang nakikita ko dito. Yan. Sa iba dito may mga union, getting together, either close relationship, may mga fun, happiness, enjoyment. Pwedeng na doon yung point na may mga surprise parties event. Pwedeng na doon. Iba dito parang you will become a center of attention. Hindi ko alam why, pero yun ang nakikita ko sa iba. Pwede pag-uusapan ka or mas may mga makikilala ka or may mga tao na makaka-recognize sa'yo. Ganyan. Or pwede rin kasi siya na na pupunta ka or kakaroon ka ng mga meeting sa mga tao o kaya is may pupuntahan ka na mataong lugar, ganyan. Or iba dito, maybe you are a YouTuber, TikTok, Reels, Facebooks, kung ano mga platform or networking na meron kayo, no? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, is parating sa iyo, yung iba sa inyo, siguro may mga tayo na mananakit yung ulo mo, mananakit yung paa mo, o kaya naman may mga insomnia kayo, o kaya may mga panaginip na pwedeng mapapanaginip pa kayo, depende yun sa panaginip kung maintindihan nyo siya or hindi, nandun sa point na yun. May mga pag-aalala rin kasi ako nakikita sa iyo no? Yun ang nakikita. Iba dito magiging busy, parang busy. May mga kayong multitask or multiple priorities kayo na gagawin. You're still holding a situation na hindi mo pa siya kayang bitiwan o hindi mo pa siya kayang i-let go this time. Kasi nandun ka sa point na nagkakaroon ka ng pag-i-evaluate sa situation. No? Hindi ko alam kung ano yung point na yon. May mga taong galit din talaga sa iyo, no? Sa nakita ko dito. It's more, sana walang conflict, ano. Iba dito may problema sa pera, no? Financial problem. Medyo, kung nagigising-gising kayo, o nauudlot, o nagkukulang kayo ng tulog, siguro mas good kung babawi kayo by the next kasi para rin yung sa health nyo, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. May mga bagay ka daw na gusto mong umpisahan o gusto mong panindigan this time. Pero ang di ko pa nakikita na parang a-actionan mo siya. Parang nandun ka sa point na actionan ko ba or hindi? Paano ba? O nandun ka sa point na yun. Yung iba sa inyo, ano dapat iwasan niya? Ingatan niyo yung niyo sarili niyo. Okay, dapat mong iwasan. Okay, iwasan mo, siyempre yung ma-out of balance ka. Iwasan mo yung mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Or syempre sa sarili mo, syempre you need to trust to yourself. Kung sila is hindi sila naniniwala sa iyo at wala silang belief sa iyo, okay lang yun. Do your things, no? Syempre iwasan mo rin na hindi ka magkaroon ng paghihigpit din sa pera mo. Iwasan mo, iwasan mo rin siguro is not to accept the situation from the past. Tsaka yung hindi ka magkaroon ng acceptance sa mga lesson na nangyari din sa nakaraan. Yun. You need to be more on wiser and stronger than this time. Iwasan mo rin yung mag-go to the flow ka lang. Kumbaga kung may mga bagay o sitwasyon na kinakailangan talagang i-let go, i-leaving behind,
why not, 'di ba? Kung kaya mo. 'Yun ang sinasabi ito. And syempre, ang nakita ko rin dito is iwasan mo 'yun, yung mga puot, galit, yung mga tao na hindi compatible sa'yo, hindi same page, yung mga tao makasarili, being makasarili, um, mga hindi pagkakasundo, yung mga possessive na tao or being possessive, iwasan mo rin 'yun. Mga conflict, iwasan mo rin. No? Tingnan natin ang iyong love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kung sino man ito. Love ni Aries. Okay, when it comes sa love, dali. May nag-interrupt. Ano yung nag-interrupt? Okay. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, yes, may tao na maaring nagkakaroon ka ng connection sa kanya, no? Handa naman yung attraction. Yes, mayroon kang tao na parang pinapahalagahan this time. Or pwedeng this person is, actually, hindi naman siya nagmamadali dito, no? Isa, dalawa. Yun na nakita ko. Yung iba dito, isa is, yung iba, dalawa. Yan, there's an attraction. Handa yung paghihintay na sinasabi niya na mahalaga ka sa kanya or mahalaga sa iyo itong tao na to. Ang hindi ko lang maintindihan dito when it comes sa mga single is either siya or ikaw is may mga, siguro nga, kasi because of bago pa lang, hindi pa ganun talaga katatag, kaya may mga bagay o na hindi pa talaga nasasabi, no? Yun ang nakikita ko dito. But you need to be very careful din. Ganyan. Slowly but surely lang din, ano, sa nakita ko dito. Sa mga single dyan, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, oo, nagkahiwalay na. Nandun yung point. Kumbaga, yung isa dito, naging sunod-sunuran lang, no? Kumbaga, nakuha ka niya sa kanyang mga salita. Ganyan, nando sa point na yon or vice versa. Pero hando na rin yung point na, alam mo, White, bakit ka nagkahiwalay? Hindi ko alam, maybe there's a disappointment sa iba. Sa iba dito, merong wala sa'yo na pwedeng nakita niya sa iba. Yun na nakita ko. Ito yun. Kasi nagkaroon din ng third party. Pero isa sa inyo is still waiting. Nandun yung point, yung isa sa inyo is hindi niya alam paano kanya kakausapin, iti-text, hindi niya alam. Maybe you block this person o binilakay niya o nandun yung point lang talaga na medyo gusto niya kasi ng renewal no? Or maybe ikaw ito, pero hindi niya alam paano. No? May konting kaba ako nakikita sa kanya. Yun, pero they want to talk to you. Gusto niyang kausapin ka. Tsaka yung mga nagkawalay dito, actually, hindi ko alam kung medyo friendly ba to. Kasi marami siyang kinakausap. Alam mo yung pala kausap din siya or maybe nado yung point na may nakausap talaga siya in a group of people. Then, maaring dun yan na-meet yung tao na yun o kaya naman yung pala ikaw yung third party, no? Nalagot na. Wag naman sana. Yun ang nakita ko Yun ang nakita ko. Kung kayo naman is connected nitong tao na to. Kung kayo is connected, ate, mahal niya ba ako? Hindi. Dito sa sa nakuha ko dito sa nakuha ko, hindi. Sorry. Pero kung kanino to energy, hindi. Hindi kasi, ang nakita ko kasi dito, siguro ikaw, mahal mo siya. Ganyan. Kung wala naman kayong third party dito sa sitwasyon, siguro nandun lang yung mga point na hindi lang naman kasi ikaw yung kinakausap niya. Maaari may kinakausap pa siyang iba sa mga walang third party dyan o kaya nandun yung point na nagkakaroon o magkakaroon kayo ng mga hindi pagkakaintindihan or disappointment sa isa't isa. Pero ang nakikita ko kasi dito sa sitwasyon na to is if you want me, follow me. Kung gusto mo talaga ako, sumunod ka sa akin. Dapat ganito, dapat ganyan. Nado sa point na yon, no? Ayoko, ko po, no comment ako doon, pero iba-iba kasi tayo na interpretasyon pagdating sa love. Sa may mga third party, oo, meron na meron. Sabay ganun. Ang daming meron sinabi. Oo, meron. Kaya yung isa sa inyo nagiging more on patient na lang din siguro or hando yung point na nagbubulag-bulagan na lang. Kumbaga,
baka someday, baka ganun yung iniisip nyo. Kumbaga, as in, naghihintay ka lang talaga sa kanya. No? Kasi ano yung attraction mo sa kanya or siya, ikaw ito sa kanya, vice versa. Pero alam mo, sabihin mo tatanong mo sa akin, mahal ka, hindi. Hindi din. Kasi hindi. Magaling lang siya magsalita. Yun lang nakita ko. Kaya nyo naman solusyonin yan. Yung iba nga dito kung bago kayo nito, hindi ko pa nakikita yung love. Hindi pa. Money ni Aris. Okay, pagdating sa money mo, Aris. Pagdating sa money mo, maaaring may hinihintay ka pagdating sa money mo. No? Yan. Maaaring may hinihintay ka. Medyo may konting frustration lang din, pero hindi ka naman din totally zero balance kasi may mga papasok pa rin naman talaga. Kumbaga, siguro ano yung point na trabaho mo, ganun din ang nakita ko sa'yo dito. But may tao na ko-connect sa'yo. Hindi ko alam kung mas bata siya sa'yo or same age kayo, but may taong ko-connect sa'yo na pwedeng mayroon siyang problema pagdating sa kaperahan or may pag-uusapan kayo related sa work or sa money. Yun ang nakikita ko. Sa iba dito, medyo prostrate yung money nyo, no? Medyo nahihirapan ata kayo. Or pwede na doon sa point na may hinihintay kayo na pagdating sa money. Advice. Okay, pagdating sa advice, ang sinasabi dito is, daming tao Okay, you need to create yourself to grow. Kumaga, you need to learn to grow. Nandun din yung point na yun. May mga bagay talaga na kailangan mong baguhin. May mga sitwasyon na kailangan mong mag-transform or kailangan mo mag-let go. Siyempre, nandun din yung point na kailangan mo daw matuto sa nakaraan. Magkaroon ka daw ng self-evaluation or this is a time to awake kung ano mga bagay o sitwasyon na kailangan mong bigyan ng effort. No? Kumbaga, tandaan mo palagi na kailangan mo mag-focus, mag-take action, tsaka kailangan din nakatatagan. Tataan mo palagi na ikaw kasi yung driver ng buhay mo. No? Kung saan mo dadalhin yung sarili mo, walang pwedeng kang sisihin, kundi yung sarili mo lang din. Yun ang sinasabi dito. Kasi, ikaw ang magmamaneho ng buhay mo. No? Kaya, dahil kasi dito, dahil sa kanya, kaya ako naging ganito. It's no. Hindi. It's your fault. No? Kasi, alam mo sa sarili mo kung ano yung tama sa mali. Alam mo sa sarili mo, kasi ikaw, tulad na sabi ko, di ba, ikaw yung driver ng buhay mo. And you need to change if you want. Pero, nasa iyo yun. Magkaroon ka ng self-evaluation at kailangan mo palagi na anytime na ano yung mga dumating sa buhay natin o sa buhay mo na mga pagsubok na magaganap o nangyayari o magyayari pa lang, you need to learn from that, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Kasi isa yon sa makapagbibigay pa more sa'yo ng katatagan para mas more ka pa mag-success sa buhay mo. Yun ang palagi mo tatandaan. Kapag nadapa ka, tumayo ka. Ganun lang yun. Pag nadapa ulit, tumayo ka uli. Lahat ng peklat, yung mga peklat na nararanasan mo, yung mga sakit na nararanasan mo, yun ang magiging mark mo sa buhay mo na, ay, napagdaanan ko na yan. Kinaya ko yan. Nandun yung point na yun. Kaya, you need to stand up and you are the driver of your life. Yan. Kailangan maging matatag ka pa sa mga darating pa na pagsubok sa'yo. Learn from the past, ha? Arigato namaste, God bless.